Tayo tumigtada ko na sa susunod na bahagi ng gawain na kung saan bilang mga Kristyano kailangan tayo ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. May dala po ba tayong Biblia? Kung wala man po tayong dalang Biblia, meron naman tayong dalang cellphone sigurado. No? Sa cellphone, meron pong Bible app. Buksan po natin yung ating Bible app, no? Para makasunod po tayo sa mga pinag-aaralan po natin sa ating Bible study. So pagpapatuloy ng mga salita ng Diyos at sa pag-aaral natin ng mga katangian ng Diyos, napagtanto natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi lamang siya makapangyarihan, siya ay makapangyarihan sa lahat. No? Walang katulad na Diyos, maliban lamang sa Diyos na ating sinasamba. At ang ating Diyos, kapatid, ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos na makabagin. Siya ay Diyos na makatwiran. At siya ay Diyos na banal. At kapag sinabing ang Diyos natin ay banal, ibig sabihin wala siyang katulad. Siya ay tunay na Diyos at lahat ng katangian niya sa kanyang kabanalan ay hindi natin maiintindihan. Ngunit dahil sa mga salita ng Diyos, unti-unti natin itong naiintindihan sa ating buhay at nalalaman natin ito sapagkat mayroong katangian din naman ang Diyos na naipapasa sa tao. Kaya nalalaman natin na ang tao ay marunong magmahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi pag-ibig ang Diyos, hindi tayo marunong magmahal. At lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanyang mga nilikha, mula sa Genesis chapter 1, hanggang sa matapos ang Biblia, ito ay ayon sa kanyang pag-ibig na ibinuhos sa lahat ng mga makasalanan kahit hindi sila karapat-dapat makuha ito. No? Kaya tayo marunong umibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo mayroong konsepto ng justisya at saka konsepto ng kahabagan dahil ang Diyos ay katwiran at kahabagan. Kaya nga tayo mayroong kabanalan dahil ang ating Diyos na ating sinasamba ay banal. At sa susunod na pag-aaralan natin, kapatid, bilang communicable attribute ni God o yung naipapasang katangian ng Diyos, ito ay ang kanyang katangiang tinatawag natin biyaya o grasya. No? Sa English, kapatid, that is grace. In fact, kapatid, this is the very foundation kung bakit natin nakuha yung pamagat o yung title o yung name ng ating church. No? That grace or biyaya is equivalent to God. Kung walang Diyos, walang biyaya o grasya. Dahil ang Diyos ay biyaya, ang Diyos ay grasya. Sa John chapter 1, kapatid, malalaman natin na Diyos ay nagkatawang tao. At ang Diyos na nagkatawang tao ay tinawag ni Juan na logos o salita, no? Or word. And the Word and God are one. Ito yung sinabi niya sa Biblia. Sapagkat mayroong Diyos na nagsasalita. At ang kanyang salita ay na-personified. Ito ay nagkatawang tao sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At alam niyo ba kung sinasabi sa John chapter 1 tungkol sa ating mahal na Panginoon? Siya daw ay biyaya on top of biyaya. His grace upon grace. Meaning God is described as grace o biyaya. Kaya pabagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ito, ang biyaya ng Diyos, ang karaniwan, at ang espesyal na biyaya ng Diyos. Let's put ourselves in a zone na para tayo mag-aaral. First, let's define the terms. Ano nga ba ang biyaya o grasya o grace? First, ang biyaya, kapatid, ay yung pabor
na binibigay sa iyo ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Ibig sabihin, mayroong ibinigay sa iyo blessing si God na tinanggap mo sa iyong buhay kahit hindi ka karapat-dapat. That is the biblical term of grace. That a person will receive something that he do not deserve. No? Hindi niya ito karapat-dapat na makuha. That is the biblical term for grace. Meaning, kapag meron kang nakuha mula sa Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, itong nakuha mo ito ay kaloob or gift. Ito ay regalo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo ito pinaghirapan, hindi mo ito binabayaran, or hindi ito pinautang sa iyo ng Diyos upang bayaran mo, or vice versa, na ito'y utang ng Diyos sa iyo para bayaran niya sa iyo. No. Ito ay hindi binibigay sa mga taong karapat-dapat, kundi ito'y binigay lamang sa mga taong hindi karapat-dapat. Meaning, ito'y kusang loob na ibinigay ng Diyos sa tao. Kung mayroon ko nakuhang pabor or merit galing sa Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, ang tawag po dyan ay biyaya or grace. Bibigyan ko yung konting konteksto or example upang maintindihan po natin. Lagi ko itong sinasabi kasi lahat naman tayo ay dumaan sa grade school. Amen po ba? Lahat po ba yun ng elementary? Or let's say preschool na lang. Noong unang panahon kasi, ang mga bata kapag pasaway, ano ginagawa ng teacher? Binabato ng eraser. Amen po ba? Or papatilyan na lang. Amen po ba? Why? Kasi pasaway yung bata. So, mayroong estudyante, kapatid grade 1, na pasaway. Itago na lang natin siya sa pangalang Marvin. No? Itong si Marvin, na isang pasaway na bata, ay laging nakikipag-away sa kanyang mga classmates. Si Marvin, kapag nahuli siya ni teacher, ano yung gagawin ni teacher? Dadalhin niya si Marvin sa principal's office. Kasi pasaway si Marvin. At ano yung gagawin ni principal kay Marvin? Kung pasaway si Marvin, ano yung gagawin ni principal? Paparusahan si Marvin. So, ginagawa ni principal, kapag nagkakasala itong si Marvin, nagiging pasaway, binibigyan niya ng 10 palo sa puwet. Ang papalo sa kanya ay si teacher. Sasabihin ni principal, teacher, paluin mo si Marvin 10 beses kasi nagpasaway na naman siya. So pinalo si Marvin, nasaktan. Kinabukasan, naging pasaway na naman si Marvin. No? Nung napon, tinulak din kaklase na, ikdak ng ballpen yung kaklase na. So mas masakit yung pinagdamanan ng kulit ng kaklase na. Mas matindi yung ginawa niya pagsuway sa teacher. Nahuli siya ng teacher, dinala ng teacher kay principal. Ano yung sinabi ng principal? Paluin ulit si Marvin ng 10 beses sapagkat siya ay pasaway. Deserve ba ni Marvin na paluin ng 10 beses? Yes, kasi siya ay pasaway. Natural, kapag meron kang ginawang mali, ikaw ay paparusahan. So, pinalo na naman ni teacher si Marvin ng 10 beses. Sa ikatlong pagkakataon, kapatid, nawala na naman ko na naman kay patuloy Marvin, yung pasaway niya naman, tinulak niya yung kaklase niya, nung sila ay nasa slide sa taas, nahulog yung kaklase niya, napilayan siya ng kamay. So, matindi yung ginawang kasalanan ni Marvin. Nakasakit na siya ng kanyang kapwa kaklase. So, yung ginawa ng teacher, dinala niya ulit si Marvin sa principal. Natural lang ba na magagalit si principal? Yes. Noon nang tinutulak lang yung mga klase niya na hindi naman nasasaktan ganun kasakit yung nangyayari sa mga classmate niya. Pero kaya may napilayan na, mas lalong magagalit ito sa principal. Amen po ba? Pero ano yung pinakita ni principal? Ito yung biyaya, kapatid. Kapag ikaw ay nagkakasala, natural lamang na mayroon kang expect
na, or meron kang iisipin na ikaw ay paparusahan. Ang bata, dahil sanay na siyang napaparusahan, pagpasok niya doon sa principal's office, alam mo kung ano sinabi niya? Principal, sige, paluin mo na ako. Alam ko naman na nagkasala ako eh. Sige, kung dati, 10 beses mo ako pinapalo, ngayon gawin mo ng 20 kasi mas matindi yung ginawa ko ngayon eh. Ano yung nakikita ng bata? Nakikita ng bata na every time na may ginagawa siyang mali, siya ay napaparusahan. Kasi alam niya na nangyayari talaga sa kanya yun. Karapat dapat na mangyari sa kanya yun. Deserve na mangyari sa kanya yung bagay na yun. Pero ano yung biyaya? Biyaya ay ganito. Sabi ni Principal, Marvin, ngayong araw na ito, makikilala mo kung ano ang biyaya mo. Nagtaka yung bata. Sabi ng Principal, instead na 20 yung palo o 20 yung palo na hinihingi mo, gawin natin 100. Natakot yung bata. Takot na takot siya. Kasi nagdagdagan yung kanyang isipin palo. 100 palo. No? Pero ano yung ginawa ng Principal? Sabi ni Marvin, ngayon, papaluin kita na, papaluin, ang palo ay magiging 100. Pero, hindi ikaw yung mapapalo. Sabi niya ni teacher, gawin mong 100 yung palo, pero ako yung mapapalo sa lugar ni Marvin. Ano yung nangyari? Pinalo ni teacher si Principal for 100 times. Bawat palo ni teacher kay Principal, ramdam ni Marvin. Bakit? Kasi alam niya ang sakit ng napapalo. Pero nung oras na iyon, dapat sana siya ang mapapalo dahil yun yung karapat-dapat na mangyari sa kanya. Yun yung katarungan na dapat mangyari sa kanya. Yun yung hustisya na dapat niyang makuha, that is deserving. Pero that time, he received what we call mercy or kahabagan. Na ang katarungan o hustisya o palo o kaparusahan na dapat sana ipapataw sa kanya ay pinataw sa mismong nag-ahatol ng kaparusahan. Deserve bang mangyari yun sa kanya? Na hindi siya mapaparusahan sa kanyang kasalanan? Hindi. Pero nakakuha siya ng something that he doesn't deserve. That is mercy. Thus, mercy, when received by the person, is what we call grace or biyaya. Sa bawat hampas ni teacher sa principal at naiintindihan ito ni Marvin dahil alam niya yung sakit, naramdaman niya. Sa bawat hampas ng parusa kay principal, nagbabago unti-unti itong si Marvin. Para next time na gagawa siya ng kasalanan, alam niya kung sino yung mapaparusahan. At ayaw na niyang mangyari pa sa kanya yun. That is the biblical concept of grace. Naintindihan ko ba? Na kung dapat tayo ang mapaparusahan, dapat ibibigay ng Diyos sa atin kung yung karapat-dapat natin makuha. Pero ang ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi karapat-dapat natin makuha. At ito'y binigay ng Diyos ng libre o kusang loob. Tulad ng isang principal na kusang loob siyang nag-volunteer na siya ang paparusahan sa ngalan at sa posisyon ni Marvin. Naintindihan ko ba? Now, let's put it in a Christian view. Dapat sana tayong lahat ng mga makasalanang tao ang siyang paparusahan ng Ama sa ating mga nagawa. Dapat bang mangyari yun? Yes! Because that is justice. And God is justice. God is just. For God to show His justice, para ipakita ng Diyos ang kanyang katarungan, kailangan ay parusahan. But what is the gospel? The gospel is God Himself. Ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Sapat kailangan parusahan ay tao.
Ang tao nagkasala, so tao ang dapat paparusahan. Pero dahil ang Diyos ay makabagin, siya ay nagkatawang tao upang ang kaparusahan ng kasalanan ay maipataw sa tao. At ito'y ipinataw sa kanyang mismong anak na si Hesus Kristo. Ikaw ang nagkasala, pero si Kristo ang umako ng kaparusahan. No? Ang tawag dyan ay penal substitution. At ang natanggap mo in return is what we call grace or biyaya. So let's move forward sa ating creed. For by grace alone, sola gratia, through faith alone, that is sola fide, in Christ alone, solus Christus, you have been saved. Dahil tayo lahat ay niligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, sa pananampalataya natin sa mga nagawa ni Hesus Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang buhay, at siya'y nabuhay muli para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, tingnan natin ngayon, kapatid, sa mga awit or Psalms chapter 145 verse 9. Sinasabi dito, kapatid, na ang Diyos sa kanyang kalikasan at sa kanyang katangian ay mapagbiyayang Diyos. Sabi dito sa Psalms 145 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga habag ay nasa lahat niyang mga gawa. Meaning God is always merciful sa kanyang mga ginawa. When you say mercy, kapatid, that equates to grace. Kapag ikaw ay kinahabagan ng Diyos, then you receive grace from God. Ang sinasabi dito, kapatid, na ang Diyos sa kanyang kabutihan, ang Panginoon sa kanyang kabutihan, ay nagbibigay ng awa o habag sa lahat ng mga tao. No? Ang biyaya ay hindi bagong ideya. No? Ito'y hindi natutunan ng Diyos dahil sa kanyang paglilikha sa tao. Tulad ng pag-ibig, kapatid, hindi kailangan maglikha ng Diyos ng tao upang maramdaman niyang umibig. Sa kanyang pagka-Diyos, marunong nang umibig ang Diyos, at ganoon din sa kanyang pagka-Diyos, siya ay isang mabiyayang Diyos. Kaya ang biyaya ay likas na kalikasan ng ating Diyos. No? Sa Lumang Tipan, nagsabi dito sa Exodus chapter 34 verse 6. Sa ating pagpupulak, sabi dito, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at napapahayag. Ano yung sinabi? Ang Panginoon, o Yahweh, isang Diyos na puspos ng kakabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Ito yung sinasabi ng Biblia na ang Diyos sa kanyang likas na pagka-Diyos ay mabiyayang Diyos, makabagin. Ibig sabihin, kapag sinabing makabagin, this is the absence of justice. Ibinibigay niya sa tao kahit hindi siya karapat-dapat. Ibig sabihin, siya ay isang mabiyayang Diyos. Meaning, kaya tayo mabiyayang mga tao dahil ang naglikha sa atin ay isang mabiyayang Diyos. Titignan natin ngayon kung anong ibig sabihin ng common grace o pagkaraniwang biyaya at yung tinatawag nating special grace o yung espesyal na biyaya ng Diyos. First, let's define what is common grace o pagkaraniwang biyaya. Ang karaniwang biyaya, kapatid, o karaniwang grasya ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Pagkaraniwan nga pagkalahatan. Ito ay biyaya ng Diyos ibinibigay sa lahat ng tao. Sa mundo ng Kristiyano, mayroong dalawang klaseng tao. Yan po ba? Ang taong na kay Kristo at yung mga taong hindi mananampalataya ni Kristo. Ang pagkaraniwang biyaya, kapatid, ay ibinubuhos ng Diyos hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi pati na rin sa mga non-believers o yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Basahin natin sa Matthew chapter 5, verse 45. Ang idea nito, kapatid, na sinabi ng ating mahal na Panginoong Kristo,
sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kasi sabi dito ng Diyos in the illustration na ang araw ay sumisikat hindi lamang para sa mga Kristiyano, kundi para din naman sa mga hindi Kristiyano. Meron tayong kapitbahay na hindi naniniwala kay Kristo. Meron tayong mga kaibigan na hindi naniniwala kay Kristo. Pero ang araw na ating tinatamasa na nagbibigay ng buhay sa atin, ang siya rin parehong araw na kanilang tinatamasa. Ang tawag dyan, kapatid, ay pangkaraniwang biyaya or common grace. Ang sinabi pa dito, ang ulan ay binubuhos hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi pati na rin sa mga hindi Kristiyano. Meaning, sumisikat ang araw kahit sa mga masasamang tao at umuunlad ang mga tao kahit sila'y na kay Kristo o hindi. Sila ay nakatanggap ng pangkaraniwang biyaya. Ano yung mga yan? Kalusugan or health, wealth o kayamanan, and success o yung katanyagan sa buhay. Ito yung mga natatanggap ng mga tao, Kristiyano ka man o hindi. Kaya kung mayroong pastor na nagsasabi, kung ikaw ay pupunta kay Kristo, giginhawa yung buhay mo, yayaman ka, mawawalan ka ng sakit, ikaw ay magiging tanyag na tao, makikilala ka ng buong mundo, huwag po tayo maniniwala sa kanila. Kasi meron ng isang debate dyan eh. Ganito lang tanong mo sa kanya, o sige, kung totoo nga na si Kristo ay nagpapayaman ng tao, sino yung pinakamayamang tao sa buong mundo? Nung panahon na yun, isa siyang Muslim, kapatid. Or ngayon, kapatid, I think it's Elon Musk. At tatanungin ninyo kung ano yung idea nila ng Diyos. Meron silang idea ng Diyos na hindi si Kristo. Meaning, hindi porket ikaw ay Kristiyano, ikaw ay yayaman. Sapagkat ang pangkaraniwang biyaya ng Diyos ay ibinubuhos mapa sa masama o sa mabuti. Mapa sa Kristiyano o hindi Kristiyano. Minsan nga, bilang Kristiyano, magtataka ka, amen po ba? Yung kapitbahay mo nga na hindi naman Kristiyano, mas malaki yung bahay sa iyo, mas marami yung kinakain niyang ulam sa araw-araw, mas maganda yung buhay niya. Ikaw, tapos ikaw may sakit ka, diba? Wala kang pera, wala kang trabaho, nahihirapan ka sa buhay. Ibig bang sabihin nun, yung Diyos ng kapitbahay ko na hindi naman si Kristo, I'm sure, ang Diyos nito ay, kung sabihin ng Biblia, kung hindi si Kristo ang iyong ama, ang demonyo o diablo ang kanyang ama. Kasi itong tao nito na ang diablo ang kanyang ama, ay mas higit ang kanyang ama kaysa sa akin? No. Kaya sinasabi ng Biblia, ang pangkaraniwang biyaya ng Diyos, which is, it pertains to life in general, sa ating buhay sa mundong ito, ay ibinubuhos ng Diyos mapa sa masama o sa mabuti. Meaning, ang lahat ng tinatamasa natin sa mundong ito, pera, buhay, kalusugan, etc., ito ay galing sa Diyos at ito ay binibigay sa atin ng Diyos ng libre, walang bayad. Bakit? Ano kasi yung biyaya, kapatid? Ang biyaya is kapag mayroong ginagawang pabor sa iyo ang Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo ba? Ang sabi sa Biblia, lahat ng tao mula kay Adan hanggang sa mga oras na ito ay undeserving of God's mercy. Ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay pasaway at rebelde sa Diyos. Pero bakit tayo pa rin ay nabubuhay hanggang sa mga oras na ito? Sapagkat ang Diyos natin ay isang mabiyayang Diyos. Naintindihan po ba? Ang bawat tibok ng ating puso, every second, is grace from God. That is common grace.
Ang bawat langhap natin ng oxygen, every time na tayo humihinga, that is grace from God. Humihinga ka bilang Kristiyano, at humihinga din naman ang isa bilang non-believer. Pareho kayo humihinga, pareho kayo nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ang tawag dyan ay pangkaraniwang biyaya. Ang ating pagkain sa ating araw-araw na gawain, ang umagang sumisikat ang araw na hindi tayo namatay, is grace from God. That is common grace. No? Pero ano yung pangit sa grace na yan? As a Christian, alam natin that common grace is what maintains order in this world. Kaya nga mayroong mga gera na hindi nagre-resulta ng pagkawasak ng buong mundo. Kasi ang Diyos sa kanyang biyaya, kinokontrol niya yung kasamaan ng mga tao. Diba? May World War I, may World War II, may World War III, may Cold War. Pero hindi nasira ang buong mundo. Kasi ang Diyos, kinokontrol niya yung kasamaan ng tao. That is common grace. Pero is that the grace that is talked about in the Bible? Ito ba yung biyaya na nakukuha natin kay Kristo lamang? Hindi. Kasi sabi nga ng Biblia, ang pangkaraniwang biyaya ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Mapa siya ay na kay Kristo o siya ay hindi. Kailangan ba tayo matuwa dito? Oo, dahil ang Diyos natin ay mabiyaya. Pero mas lalo tayong matutuwa. Magagalak tayo, sabi nga ng Biblia. Ang kagalakan na yun, kahit mahirap ang buhay, kahit wala tayong pagkain sa ating harapan, kahit wala tayong mga trabaho, wala tayong pera sa bulsa, kahit may sakit tayo, pero masaya pa rin tayo. Yan ang kagalakan. Anong kagalakan na nakukuha dyan? Nakukuha natin mula sa ating mahal na Panginoon sa Kristo dahil sa susunod na biyaya ito. Kung mayroon pang karaniwang biyaya, mayroon ding espesyal na biyaya. No? Kung baga gawa tayo bibingka, gawa tayo bibingka, nabibingkaya mo, pagmumot, ating special na bibingka ng mas barakalya bunburo o barakalya cheese. Yeah? Itong special na biyaya ito, kapatid, ay ibinibigay lamang ng Diyos sa kanyang mga pinipiling mga tao. Tingnan natin, kapatid, kung ano itong biyayang ito. Sa Ephesians, Ephesians chapter 2, verse 8. Ang sinabi dito, kapatid, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, sabi ni Pablo, kayo'y naligtas. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, na mayroong nakukuha yung mga tao na kay Kristo Jesus na isang biyaya, na itong biyaya na ito ay nagresulta ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Na ito'y nagresulta ng kaligtasan ng kanilang espiritual na buhay. Meaning, itong biyayang ito ay binibigay lamang sa mga kakaunting mga tao sa mundong ito. Sa mga pinili ng Diyos upang ibigay sila kay Kristo na kanyang anak, upang magkaroon sila ng tinatawag nating pagtubos ng kanilang mga kasalanan. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya. Paano natin pa ito sinasabi? Ang sinabi ng Biblia na ang tao sa kanyang natural na estado ay patay sa kanyang kasalanan. Sisters, punta nga tayo sa verse 1 in Ephesians chapter 2. This is so common nating sinasabi. And siguro let's put it this way para mas lang natin maintindihan. Sabi nito ni Pablo, pinipresenta niya yung estado ng mga Kristiyano bago nila nakilala si Kristo. Ito yung estado ninyo, sabi ni Pablo, sa Batang Beso, bago nila nakilala si Kristo. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansa at sa mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng ipapawid na espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito sa pagnanasa ng ating mga laman. Kasi sabi nito ni Pablo na ang tao ay nananatiling patay sapagkat mayroong tatlong makapangyarihan
elemento sa mundong ito kung saan itong mga tatlong makapangyarihang elemento na ito ang dahilan kung bakit tayo ay nanatiling bangkay at patay. Ano yan? Ang mundong ito na patuloy na nagre-rebelde sa Diyos. In fact, napakasama na nga ng mundong ito. Magsasabi ka lang ng mga bagay sa social media regarding sa mga social issues, ay anin ka na ng mundong ito. Kapatid, uusigin ka na ng mundong ito. Ang mundong ito ay patuloy na nagre-rebelde sa Diyos at patuloy na lumalayo sa Kanya. Pangalawa, mayroong Diablo at ang mga kanyang mga alipores na patuloy na binabantayan ng kanilang mga tupa upang sila ay hindi makarating kay Kristo. At ang pangatlo, tayong sarili nating mga laman. Sila'y makasalanan at ang nais ng laman ng tao ay gumawa ng kasalanan outside of His will. Kaya nga sabi ng Biblia, we are slaves to our sin. Tayo yung mga alipin ng kasalanan. Kahit tayo malayang pumipili, kapag hinarap ka ng isang pagpipili, sasabihin, pupunta ka ba sa church o iinom ka ng Red Horse? Ang taong makalaman, ano pipiliin? Iinom ng Red Horse. Kahit meron siyang dalawang choice, ang pipiliin niya lagi ay kasalanan. Kasi tayo nga lahat ay alipin ng kasalanan. So sinasabi dito kapatid, tayong lahat ay patay sa Espiritu. Wala tayong kakayahan na piliin si Kristo sa ating buhay o sumampalataya kay Kristo sa ating buhay. So kung wala tayong kakayahan at tayo'y patay, dahil yung tinatanong to, nakakita na po ba kayo ng patay? Nagpunta na po kayo ng burol at luwing mete na nagagawa na. Ala! Kasi walang magagawa ang patay. Ang patay ay mananatiling patay. Ang pwede lang mangyari sa patay ay mabulok sa kanyang libingan. Parang tayo, bilang mga alipin ng kasalanan, wala tayong magagawa kundi mabulok sa ating mga kasalanan. Tayo lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ano yung biyaya? Ito yung biyaya. So nakita ng Diyos lahat ng tao ay patay. Lahat ng tao ay hindi karapat-dapat ng pagpapala ng Diyos. Ngunit, tignan natin sa verse 4. Kung ang tao wala siyang magagawa, yun yung estado niya, may ginawa ang Diyos para sa tao na iyon kahit hindi siya karapat-dapat. Anong ginawa ng Diyos? Ano kasi estado ng tao? Siya ay patay. Anong ginawa ng Diyos sa verse 4? Ngunit ang Diyos. Malita mo dyan, hindi sinabing ngunit ang Diyos at ang tao. Hindi sinabi niya na ngunit ang Diyos at ang kalooban ng tao. No. That is all God's work. Ang sabi nito, ngunit ang Diyos, that is God alone, palibasang mayaman sa awa, in English, He is rich in mercy o kahabagan dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Tignan mo, maging noong tayo'y mga patay. Sabi dito ni Pablo, maging noong nasa estado kayo na hindi kayo karapat-dapat na pansinin ng Diyos sapagkat kayo basahan sa kanyang harapan, muli kayong binuhay kay Kristo. Kahit hindi ka deserve, binuhay kang muli ng Diyos upang ibigay kay Kristo Jesus. Ang pagbibigay ng Ama sa kanyang anak, which is what we call the drawing of the Father to the Son, that's John chapter 6, is what we call the doctrine of regeneration. Or tinatawag natin pagbo-born again. Kaya tawag sa mga, minsan nga sabi nila, hey, let me know, born again niya, born again Christian niya. The term born again and Christian together is redundant. Why? If you are a born-again person in Christ, then you are a Christian. Ganun lang kasimple yun. Naging term lang yan na born-again Christian in the late 19th century nung isang presidente ng Amerika, tinanong siya ng isang press or reporter, Mr. President, what is your religion? I am a born-again Christian, sabi niya. So naging widespread yung term na yun. Akala nila it's a term. No. When you are born again by God, through His mercy and through His love, that is the sign that you are a Christian. Kaya makikita mo dito, tayo binuhay muli. Sabi niya, maging tayo mga patay sa ating mga pagsuhay, binuhay niya tayo. Ang Diyos daw ang nagbuhay sa
ng biyaya, kayo ay naligtas. Meaning, ang requirement ng kaligtasan, which is repentance or pagsisisi, pananampalataya kay Kristo or faith, ang pananatili kay Kristo or perseverance, at ang pagiging obedient kay Kristo o yung pagsunod o paggawa ng mabuti sa ngalan ni Kristo, ito lahat ay galing sa biyaya ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Itong biyayang ito na nagpapalakas at nagpapatatag sa isang Kristiyano, ang tinatawag nating special grace. It is the grace that matters. Itong biyaya ng Diyos na may importansya at may kahulugan. Kung wala ka nitong biyayang ito, hindi ka maliligtas. Kaya the other term for special grace is salvific grace. It is the grace that saves. Ito ang biyaya ng Diyos na nagliligtas ng tao. Ito yung ginagamit natin dito sa ating church. The amazing grace of Jesus Christ. Pag sinabing amazing, ito yung kagila-gilalas. Hindi natin ito maintindihan na isang makasalanang tao, despite sa kanyang mga ginawa, siya ay nakakuha ng pabor mula sa Diyos. Ang tawag dyan, kapatid, ay biyaya or special grace. Ang biyaya or special grace or salvific grace ang nagbibigay sa atin ng bagong puso. Tayo mga bagong nilalang na kay Kristo Jesus. At ito yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Ang taong patay ay hindi marunong magsisi. Pero dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos, ang sabi ni Pablo, binuhay niya tayo muli. Kapag ikaw ay binuhay, merong ginawa ang Diyos. This is active. Sa kanyang makapangyarihang kamay, ikaw ay binuhay muli. Kung baga nung clay ka kapatid, bali yung pantang clay, itong Panginoon rin nga, nung clay kayo po at mabilog kayo, gawa na rin kinuling, kahit na mabilog ka lang gagawan, inulmahan na kang pasipayo. Inulmahan na kang pabagya-bagya, bakit ang maging kalupame, yung kayang anak, Yesu Kristo. Ingagawan na rin dinuay ni Kiyempiemo, inaus ken, grasya o biyaya. Bata po ang teacher tayo, nagawa kayo mong kapapang. Ang ginagawa ng Diyos sa atin actively sa araw-araw nating buhay ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Nagkasala ka at ikaw ay nagsisi, hindi dahil ikaw ay sa iyong makalamang mga pag-isip ay nagawa mo yun. No. Kaya ka marunong magsisi dahil pinakahawakan ka mismo ng Diyos at ng Kanyang biyaya. Meron ka pananampalataya kay Kristo ngayon? Hindi dahil ikaw ay mas magaling kaysa sa iba. No, dahil ang Diyos sa iyong buhay ay isang mabiyayang Diyos. Binuksan niya ang iyong pangunawa upang maintindihan mo ang Ebanghelyo ni Kristo at ikaw ay binuhay niya muli upang ikaw ay sumunod kay Kristo. Itong mga bagay na ito, lahat ay biyaya ng Diyos. Ang iyong paghinga, it's common grace. Ang iyong paglilingkod sa Diyos, that is special grace. Everything, sabi na kata, everything is all but grace. Na lahat ng mga tinatamasa natin sa buhay na ito ay biyaya lahat na nanggagaling sa Diyos. Pero ano yung pinaka-importanting biyaya? Ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Kaya babalik tayo ngayon, kapatid. That's Ephesians chapter 2, right? Babalik tayo sa Ephesians chapter 1. Bago nakapit sa chapter 2 si Paul, meron siyang sinabi sa Ephesians chapter 1. Lahat ng mga taong na kay Kristo, Ephesians chapter 1, lahat ng mga taong na kay Kristo ay may tinanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Sabi dito ni Pablo, si Pablo, apostol ni Kristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus, so this addressed to all Christians. So may yunawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. At yung maganda, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo na siyang nagpala, that's blessing, nagpala ng lahat ng pagpapala sa atin kay Kristo, ng bawat pagpapalang espiritual. Meaning, lahat ng mga pagpapalang espiritual
na galing sa langit na ibinuhos sa tao. Ang tawag dyan ay special grace. Pero kung mayroong pagpapala na mula sa langit na ibinuhos sa pangkaraniwang tao na may kinalaman sa physical, mental, o financial, or kung ano mang estado mo sa buhay, that is just common grace. Nagbubuhos din yan kahit sa mga hindi mananampalataya kay Kristo. Pero sinasabi ni Pablo na lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay may matatanggap na pagpapala mula sa Diyos. Ito ay hindi pagpapalang pinansyal, pisikal, o kahit ano pa. Ito ay pagpapalang espiritual na galing sa langit. Sabi nga ni Charles Spurgeon, kapatid, isang theologian, malaki ang aking pangangailangan kay Kristo, ngunit higit na dakila si Kristo para sa aking pangangailangan. Ibig sabihin, kapatid, tayo mga makasalanan, malaki yung pangangailangan natin na mayroong tagapagligtas. Hindi po ba? May magligtas sa atin. Pero nung dumating yung ating tagapagligtas, dumating siya hindi bilang tao lamang, kundi dumating siya bilang Diyos din. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, nangangailangan ako ng tagapagligtas, parang ipangangailangan ko ay Kristo. Pero nung dumating si Kristo, higit na dakila pala siya kaysa sa aking pangangailangan. Ito, kapatid, ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Biblia, our Lord Jesus Christ is grace upon grace. Naibigin ng Diyos sa atin, siksik, liglig at umaapaw na biyaya na nagmumula sa Diyos. Na ang agwat ng isang tao makasalanan at isang Diyos na banal ay napunan ng kanyang mismong anak na si Yesu Kristo upang tayo magkaroon ng tulay patungo sa Ama. Magkaroon tayo ng restoration, yung tinatawag natin peace with God. At itong bagay nito, kapatid, ay nakamit sa pamamagitan ng mga nagawa ni Kristo para sa atin. Kung mananampalataya kayo at maniniwala po tayo kay Kristo sa kanyang mga nagawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang buhay sa mundong ito, tayo ay maliligtas. Kaya ano yung kahalagahan na naiintindihan natin ito? Malapit ng oras. Bakit po ito mahalaga? Kung naiintindihan natin ang biyaya ng Diyos, ito'y nagdudulot sa atin ng pamumuhay na punong-puno ng pasasalamat sa kanyang mga nagawa. Or a life of gratitude, sabi nga nila. Na paggising mo sa umaga, ikaw ay galak na galak. Kahit may pagsubok, may suliranin, ikaw ay galak na galak. Nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos na nagbigay sa iyo ng biyayang kaligtasan kahit hindi ka karapat-dapat. Ito ay isang espiritual ng pagpapala sa isang tao. Kaya yung mga Kristyano kahit nahihirapan sila, kapatid, kasi may delang makatiman. Sabi nga kata kanina, no fear in life, and no fear in death. Sabi niya, wala nang katakutan sa kamatayan. Sabi, alin ko sa doon, this is the power of Christ in me. Ito yung kapangyarihan na binibigay ni Kristo sa lahat ng mga Kristyano, na kahit kamatayan pa, pag nasa harapan na natin ang kamatayan, wala tayong takot na haharapin ito. Sapagkat alam natin, for a Christian, for us to live is Christ, and to die is gain. Pakinabang ka sa atin yan. Kaya makapating tayo ng masaya sa ating buhay. Ito yung nagdudulot ng kapasalamatan sa ating buhay. Ano pa? Ito yung nagdudulot ng pagsisikap bilang mga Kristyano na ipalaganap itong napakagandang balita na ito. Na ipalaganap itong ebanghelyo na ito. Nung nalaman ko itong ebanghelyo ito, kahit marami pong tao yung hindi naniniwala sa akin, hindi po ako nanghimagod na ulit-ulitin ito sa kanila. At sabi mo nga kay Papa, ako, in desire na ng puso ko ako, kay pastor ko, in desire na ng puso ko ako, mapanilo pa ako, kapatid church pa, from before, or kaya kayo, kapatid ko, or hindi mo pa kakilala ko, ito present kaya yung ebanghelyo ng Kristo, in a way na aintindihan tayo, bakit imbiyata mo, dyan na mangyari kaya katamo, bago tamo na yung kaligtasan, tayo pinigobran, nung pinigobran Kristo para kita mo. Ano itong bagay ito, nung bagong aintindihan tayo ito na hindi talaga ng tamasa ka pala kayo pinigobran ng Kristo para kita mo. Next time, gawang tamo, every time na kita gagawang kimbiyata mo, dapat gawang tamo, kitang mapupuri maluluwalhati yung kaya tamong ginawa, kaya ganagan
Kaya nga, ito'y nagdudulot ng pagsisikap sa akin. Gusto ko maintindihan natin lahat. Kaya kahit po, minsan, no, kahit sinusuway nila ako, kahit sa pulpit, hindi po ako nanghihinaan ng loob. Pero mga instances na nanghihina na ako ng loob, parang na-discourage na ako, parang ayaw ko na. Kasi parang hindi ako nakapag-breakthrough sa kanila. Pero naniniwala ako na pag-breakthrough sa mga tao, kasalanan is through the power of the Holy Spirit. At hindi ako nawalan ng pag-asa na ang Holy Spirit ay mapupuno ng mga gaps na ito. Tingnan natin ngayon. Tingnan mo ngayon. Tayo nandito sa church na ito, hindi dahil mas magaling ako o mas magaling ako kasi sa iba ako nagsikap ako. No. Nandito ako sa church na ito kasi alam ko na ang biyaya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan upang ako'y magsikap na hindi maghimangon na ipalaghanap ang ebanghelyo na ito kahit ako'y sinusuway ng mundong ito. Ano pa? Pag naiintindihan natin itong ebanghelyo na ito, kapatid, ito'y nagdudulot ng kahabagan at humility sa mga Kristiyano. Meaning, sa bawat ginagawa nila, bakit sila na kay Kristo? Hindi dahil mas magaling sila kaysa sa iba. Kundi, kaya sila na kay Kristo, kasi ang pareho lang nila estado, spiritually, ang mga kapatid niya kay Kristo. We are all spiritually bankrupt. Sabi nga ni R.C. Sproul, lahat tayo sa spiritual natin mabubuhay tayo lahat ay mga patay. Dati tayo nandun sa estado na iyon. Kung hindi ito magbibigay ng humility sa inyo or pagpapababa sa inyo, ewan ko na lang. Kaya, kailangan natin maintindihan ang biyaya ng Diyos upang ito ang magbigay sa atin ng understanding na kung ang Diyos ay mabiyaya sa atin, dapat tayo din naman ay maging mabiyaya sa ating mga kapatid at mas lalo higit sa mga unbelievers dito sa mundong ito. Sa aking pagtatapos, kapatid, amunin natin ang ating sarili. Let's ask ourselves, naranasan mo ba ang biyaya ng Diyos sa buhay mo? O naranasan mo ba yung espesyal na biyaya ng Diyos sa buhay mo? Pag sabi espesyal, meaning binabago ka ba ng Diyos araw-araw? Nagkakaroon ka ba ng pagnanasa na malaman mo ang katotohanan ng mga salita ng Diyos? Nagkakaroon ka ba ng pagnanasa na purihin sa bahinwalhati ng Diyos? Makipaghalubilo, makipag-fellowship sa iyong mga kapatid sa tuwing linggo at sa tuwing Huwebes? Itong mga bagay nito, kung naranasan niyo kapatid, praise God. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. Kaya dito ako magtatapos, kapatid. Ang biyaya ng Diyos sa buhay natin ay naibuhos sa bawat Kristiyano, hindi dahil nakita tayo ng Panginoon, nakita tayo ng Diyos, at natuto siyang maging mabiyaya sa atin. No. Ang biyaya na ito ay natural na galing sa Kanya. At natural lamang kung Diyos natin ay mabiyaya at mahabagin, ipapakita niya ang biyaya at habag niya sa bawat isa sa atin. At ang hamon ko sa inyo, kapatid, kung ang Diyos natin ay biyaya at ang biyaya ay naipapasa sa tao, maging mabiyaya din tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, upang tayo maging daluyan ng biyaya ng Diyos dito sa mundong ito. Patawarin na natin yung mga nagkasala sa atin. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan kahit hindi tayo karapat-dapat. Upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating buhay. Amen po ba? Yung meron ka ng kapayapaan sa Diyos, na alam mo hindi ka nakaaway ng Diyos, tapos meron ka pang peace of mind na literal na pagising mo sa umaga, alam mo wala ka namang kaaway kasi lahat ng mga kaaway mo, pinatawad mo na. Diba? Yun ang hamon ko sa bawat isa na nandito. At nawa kapatid, meron tayong natutunan sa ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Samahan niyo po ako sa may panalangin. Ama, maraming salamat sa iyong biyaya. Bagamat kami ay nakatanggap ng pangkaraniwan
karaniwang biyaya mula sa iyo. Naintindihan namin ito, mahal na Panginoon. Sa bawat hininga ng aming ginagawa, sa bawat pagtibok ng aming puso, ito'y biyaya, O Diyos, na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat dahil sa biyaya ito, nagkakaroon kami ng oportunidad na ikaw ay purihin, sambahin, lalatiin sa aming buhay. At gagamitin namin itong biyaya ito, mahal na Panginoon, bilang instrumento upang ang iyong tunay na ebanghelyo ay mapalaganap sa mundong ito. Ang ebanghelyo kami ay iniligtas mo sa pamamagitan ng espesyal na biyaya na kami yung pinili, binuhay muli upang kami maging kamukha ng imahe ng iyong anak na si Jesus Kristo at kami maging ambasador ng iyong mahal na anak na si Jesus Kristo sa mundong ito na madilim, sa mundong ito na patuloy na lumalayo sa iyo. Gamitin mo, O Diyos, gamitin mo kami sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo at tawa yung biyaya ay manatili sa bawat isa na nandito ayon sa mga salita mo na naisulat sa banal na kasulatan. Gagatihan sa pagdalangin sa maparing ang pangalan na ay para